Si Beatriz Bea Rosales ang reyna ng kamalasan. Sa edad na 25, ang tanging stable sa buhay niya ay ang pagiging bigo sa job interviews. Sa kabilang banda, si Rafael Monteverde, ang lalaking tila paborito ng tadhana. Gwapo, bilyonaryo, at nasa kanya na ang lahat. Ngunit sa isang gabing puno ng pagkakamali, pagtatagpuin sila ng tadhana. Ang babaeng malas ang magiging tanging susi para sa pinakamalaking deal ng swerte na bilyonaryo. Isang kasunduan, isang pekeng relasyon, at mga dandaming hindi inaasahan. Paano kung ang malas at swerte ay magtagpo? Ito ba ay recipe para sa disaster o ang simula ng isang happily ever after? May mga taong isinilang na may gintong kutsara sa bibig at mayroon namang isinilang na tila palaging may madilim na ulap sa itaas ng ulo. Sa magulong lungsod ng Maynila, dalawang magkaibigang kapalaran ang nakatakdang magbanggaan. Si Beatriz ay ang reyna ng kamalasan. Kung may mahuhulog na paso mula sa ikatlong palapag, sa ulo niya ito babagsak. Kung may huling upuan sa bus, doon pa siya mauunahan ng matanda. Ngunit sa kabila ng lahat, ang kanyang puso ay nananatiling kasing tatag ng semento, puno ng pangarap para sa pamilya. Kahit na ang tanging baon niya sa araw-araw ay lakas ng loob at isang kupas na resume. Sa kabilang dako, si Rafael Monteverde ang hari ng swerte. Ang bawat haplos niya ay nagiging ginto. Ang bawat ngiti niya ay nagpapabagsak ng stock market at nagpapatibok ng puso ng libu-libong kababaihan. Para sa kanya, ang buhay ay isang malaking chessboard kung saan siya ang palaging nananalo. Money, fame, women, I can get everything I want. Doong umulan siguro ng swerte at kagwapuhan. Basang-basa ako at nagtatampisaw pa sa ulan. Madalas niyang sambit ng may mapang-uyam ng ngiti. Ngunit ang hindi alam ng dalawa, ang tadhana ay may kakaibang sense of humor. Ang malas at ang swerte ay nakatakdang magtagpo sa isang gabing walang buwan, sa isang engkwentrong hindi nila malilimutan habang buhay. Hingal na tumakbo si Beatriz patungo sa dambuhalang gusali ng Monteverde Holdings. 5 minuto na siyang huli. Ang kanyang murang sapatos ay tila bumibigay na ang swelas at ang kanyang buhok na maayos niyang itinali kaninang umaga ay nagsisimula ng maghimagsik dahil sa init ng panahon. Lord, please, kahit ito lang po, kahit janitress o taga-timpla ng kape, papatulan ko na. Pulong niya habang nag-aayos ng sarili sa harap ng makintab na elevator. Nang makapasok siya sa interview room, ang lamig ng aircon ay hindi sapat para pawiin ang pawis sa kanyang noo. Sa harap niya ay ang HR manager na mukhang walang balak ngumiti sa buong buhay nito. So, Miss Rosales, let's get straight to the point. What are your strengths and weaknesses? Lumunok ng malalim si Beatrice. Ito na naman ang tanong na nagpaparamdam sa kanya ng matinding kaba. Ang kanyang puso ay tumatambol ng mabilis at ang kanyang dila ay tila nabuhol. Um, ang strength ko po is yung family ko. Panimula niya. Ang boses ay nanginginig. Sila po ang dahilan kung bakit ako bumabangon sa umaga kahit na minsan ay parang ayaw na akong papangunin ng tadhana. Tumigil siya para huminga. Ngunit sa halip na ituloy ang seryosong sagot, ang kaba ay tuluyan ng sumakop sa kanyang isipan. Tapos, wala po akong weaknesses kasi mahilig po akong kumain ng gulay, lalo na ang malunggay at ampalaya, ma'am. Huwag po kayong mag-alala dahil hindi ako sakitin. Wala po kayong magiging problema sa akin sa trabaho dahil matibay ang katawan ko. Ang katahimikang sumunod ay nakakabingi. Ang HR manager ay dahan-dahang ibinaba ang hawak na ballpen at tiningnan si Beatrice mula ulo hanggang paa. Miss Rosales, we are looking for a marketing executive, not a vegetable vendor or a gym instructor. Malamig na wika nito. We'll call you. Alam ni Beatrice ang ibig sabihin niyon. No call will ever come. Lumabas siya ng gusali na bagsak ang balikat.
Ang mga luha ay nagbabadihang pumatak pero pinigilan niya. Habang naglalakad siya sa sidewalk, hindi niya napansin ang isang itim na Rolls Royce na dahan-dahang humihinto sa gilid ng kalsada para magbaba ng pasahero. Dahil sa panlalabo ng paningin, dala ng luha at sa sirang swelas ng kanyang sapatos, biglang nawala ng balanses si Beatrice. Sa isang iglap, direkta siyang sumubsob, hindi sa semento, kundi sa mismong pintuan ng mamahaling sasakyan. What on earth? Bumukas ang pinto at isang pares ng makintab na leather shoes ang unang lumitaw. Sumunod ang isang lalaking may taglay na aurang tila nagpapahinto sa ikot ng mundo, si Rafael. Tumingala si Beatrice. Ang kanyang pisngi ay nakadikit pa sa malamig na metal ng kotse. Sa gitna ng kanyang kahihiyan, ang tanging lumabas sa bibig niya ay, ang, ang bango niyo naman po, sir. Amoy hindi po kayo nababasted sa interview. Napatitig si Rafael sa dalagang nasa paanan niya. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, ang lalaking laging may sagot sa lahat ay nawalan ng sasabihin. Nanatiling nakatulala si Rafael Monteverde sa babaeng nasa paanan niya. Sa buong buhay niya, nasanay siya sa mga babaeng nagpapapansin sa kanya sa pamamagitan ng pagsuot ng mamahaling alahas, pag-spray ng pabangong galing pa sa France, at pagpapakitang gilas ng kanilang talino. Pero ang babaeng ito, nakasubsob sa pinto ng Rolls Royce niya. Gulo-gulo ang buhok at ang unang sinabi ay ang tungkol sa kanyang amoy. Miss, are you alright? O kailangan ko na bang tumawag ng mental hospital? Baritono at may halong pangunguyam na tanong ni Rafael. Dahan-dahang tumayo si Beatrice. Pinagpag niya ang kanyang kupas na palda kahit na ang totoo ay mas marumi pa yata ang kamay niya kaysa sa suot niya. Ang isang swelas ng kanyang sapatos ay tuluyan ng humiwalay, kaya medyo nakakangalay ang kanyang pagtayo. Ay, sir, sorry po, hindi ko po sinasadya. Ang sahig niyo po kasi, ang kotse niyo po kasi masyadong makintab. Akala ko po salamin, kaya muntik ko na pong ayusin ang mukha ko. Pagpapalusot ni Bea, habang pilit na itinatago ang nanginginig na tuhod. Tinignan siya ni Rafael mula ulo hanggang paa. You look like a mess. And did I hear it right? Amoy hindi ako nababastard sa interview? Namula ang mga pisngi ni Beatrice. Totoo naman po, di ba? Sa itsura niyo pong yan, baka kayo pa po ang mag-interview sa tadhana. Samantalang ako, eto. So, okay, thank you for applying. We'll call you na. Nakailanman ay hindi naman dumating. Sandaling natahimik si Rafael. May kung ano sa katapatan ng babaeng ito na nakakuha ng kanyang atensyon. Sa mundo ng negosyo na puno ng mga taong may suot na maskara, si Beatrice ay parang isang bukas na aklat. Magulo, maingay pero totoo. Eksakto namang tumunog ang cellphone ni Rafael, ang kanyang assistant na si Marco. Sir, Mr. Tanaka is already at the penthouse. He's asking about your fiancé. Sabi niya, hindi siya pipirma ng partnership deal kung hindi mo papatunayan na settled ka na at may family-oriented. You know how traditional he is. Ulat ni Marco sa kabilang linya. Napakunota noon ni Rafael. Nakalimutan niya. Si Mr. Tanaka ang pinakamalaking isda na gusto niya mahuli ngayong taon. Pero ang matanda ay ayaw sa mga bilyonaryong playboy ang imahe. Kailangan niya ng isang babaeng magsisilbing pambato para magmukhang seryoso siya sa buhay. Tumingin siya muli kay Beatrice. Ang babaeng ito ay desperada sa trabaho. Ang babaeng ito ay sinabing ang strength niya ay pamilya. At ang babaeng ito ay walang koneksyon sa kahit sinong kakilala niya sa alta sosyedad. Wait, Marco, I think I found the solution, sabi ni Rafael bago ibaba ang tawag. Ano po yun, sir? May dumi po ba sa mukha ko? Sabi ni Bea nang mapansin ang titig ni Rafael. Anong pangalan mo? Beatrice po. Bear for short. B for Bigo kung minsan. Biro pa niya. Kahit na ang totoo ay gusto na niyang magpalaman sa lupa. Isang mapanghamong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. Lumapit siya ng isang hakbang kay Beatrice. Dahilan para maamoy ni Bea ang masangsang na bango ng mamahaling citrus at sandalwood mula sa bilyonaryo. Beatrice, do you want a job? Hindi bilang marketing executive at lalong hindi bilang taga-benta ng gulay. Nanlaki ang mga mata ni Bea.
Kahit ano po, sir. Basta marangal at hindi illegal. Ano po yun? Magpanggap ka bilang fiancé ko sa loob ng 1 oras. 1 oras lang, Beatrice. At babayaran kita ng halagang katumbas ng 6 na buwan mong sweldo sa ina-applyan mong posisyon. Muntik nang mawala ng balanse sa Beatrice sa pagkakataong ito. Hindi dahil sa sapatos, kundi dahil sa gulat. Fiancé? As in tunay na pagpapanggap, sir. Baka naman mamaya ay may halong kissing scene yan, ha? Sabi ko po, marangal, ha? Natawa na mahina si Rafael. Isang tunog na parang musika sa pandinig ni Bea, kahit na may halong yabang. Don't flatter yourself, Miss Rosales. Just act like you love me. Talk about your strengths, which is family. And don't mention anything about vegetables. Deal? Tinignan ni Beatrice ang isang sirang sapatos niya. Pagkatapos ay ang naglalakihang gusali sa paligid. Ito na ba ang swerteng hinihintay niya sa gitna ng lahat ng kanyang kamalasan? Deal, sir. Pero teka, kailangan ko po munang hiramin ang scotch tape niyo. Nakakahiya naman pong humarap sa bisita niyo na kumakawi ang swelas ko. Umiling si Rafael habang pinagbubuksan ng pinto sa Beatrice. Get inside. We're buying you a new pair of shoes and a dress that doesn't look like it survived a typhoon. Habang umaandar ang kotse, hindi alam ni Beatrice na ang simpleng pag-oo niya ay ang simula ng isang gulo na walang katumbas na halaga. Sa loob ng isang eksklusibong boutique sa loob ng Monteverde Mall, parang nahihilo sa Beatrice habang tinitingnan ang mga price tag ng mga damit na ipinapasuot sa kanya. Ang isang pirasong telang manipis ay mas mahal pa sa 3 buwang upa nila sa bahay. Sir Rafael, baka naman pwedeng sa ukay-ukay na lang tayo. Marami doong mukhang bago, lalaban lang na maigi. Pulong ni Beatrice habang pilit na itinataas ang isang dress na kulay emerald green. Hindi siya nilingon ni Rafael na abala sa pagpili ng sapatos. Beatrice, we are meeting Mr. Tanaka. He can smell poverty from a mile away. Wear that and don't complain. Isipin mo na lang na kasama ito sa hazard pay mo. Nang lumabas sa Beatrice mula sa fitting room, panandali ang napatigil si Rafael. Ang kaninang mukhang basang sisiw ay nagmukhang isang prinsesa. Ang emerald green na dress ay bumagay sa kanyang morenang balat at ang simpleng makeup ay nagpalitaw sa ganda ng kanyang mga mata. Perfect. Maikling komento ni Rafael. Pagaman sa loob-loob niya ay may kung anong kuryenteng gumuhit na makita ang transformation ni Bea. Now, let's go. We only have 15 minutes. Pagdating sa penthouse ng Monteverde Holdings, nandoon na si Mr. Tanaka, isang matandang Hapones na may napakaseryosong mukha. Kasama nito ang kanyang interpreter na si Marco. Ang assistant din ni Rafael. Mr. Tanaka, I'd like you to meet my fiancée, Beatrice Rosales. Pakilala ni Rafael habang seryosong nakahawak sa bewang ni Bea. Muntik na mapatalon si Beatrice sa gulat sa hawak ni Rafael. Pero agad siyang ngumiti ng matamis. Konnichiwa, Mr. Tanaka. I'm so happy to meet you po. Ang ganda po ng suot niyo. Mukhang mamahalin ng silk. Napakunot ng noo ang matanda. Tinanong nito ang interpreter sa wikang Hapon. He asked, how did a successful man like Mr. Monteverde fall for someone so energetic? Salin ng interpreter. Napalunok sa Rafael. Akmang sasagot siya nang biglang sumingit sa Beatrice. Mr. Tanaka. Kasi po si Rafael masyado siyang seryoso sa buhay. Parang palaging may pasa ng mundo. Sabi ko sa kanya, Ralph, hindi puro pera ang buhay. Kailangan mo rin ng kulay at konting kulay. Masaya ang kwento ni Bea. Mabilis na hinigpitan ni Rafael ang hawak sa bewang ni Bea bilang babala. What she means is, I value her perspective on the simpler things in life. She keeps me grounded. Family is her core, and that's what I admire most. Tumango-tango si Mr. Tanaka. Family, very important, Miss Beatrice. What is your secret to a happy home? Huminga na malalim sa Beatrice. Dito na siya magaling. Ang sekreto po, pagmamahalan at pag-unawa. Kahit po, tuyo lang ang ulam basta buo ang pamilya at sabay-sabay kumakain. Busog na po ang puso. At saka po, kailangan palaging may tawanan. Kasi ang swerte po, hindi lang yan basta dumarating. Nililikha po yan sa loob ng tahanan.
Isang matagal na katahimikan ang pumalot sa silid. Akala ni Rafael ay tapos na ang deal. Akala niya ay nabuko na sila. Pero biglang humalakak nang malakas si Mr. Tanaka at tinapik ang balikat ni Rafael. You have a good woman, Rafael. Very traditional. Very pure. I like her. The deal is yours. I will sign the papers tomorrow. Pag-alis ni Mr. Tanaka, napasandal si Rafael sa kanyang swivel chair, habang si Beatrice naman ay agad na hinubad ang kanyang high heels. Sakit sa paa, sir. Pwede na ba ako magtsinelas? Reklamo ni Bea habang minamasahe ang talampakan. You did well, Beatrice. More than I expected. Sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay hindi na kasing lamig ng kanina. Kumuha siya ng isang checkbook at nagsulat, Here, as promised, 6 months worth of salary. Na makita ni Beatrice ang halaga, halos magningning ang kanyang mga mata. Seryoso po ito? Maraming salamat, sir. Makakabayad na kami sa utang sa Bombay. Tumayo si Rafael at lumapit sa kanya. But don't celebrate yet. Mr. Tanaka wants us to have dinner with him again next week before he leaves for Tokyo. This isn't over. Po? Akala ko ba isang oras lang? I'll double the pay. Mabilis na sagot ni Rafael. Ngunit bago pa makasagot si Beatrice, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Isang magandang babae na nakasuot ng designer suit ang pumasok. Si Isabella, ang ex-girlfriend ni Rafael, na galing sa isang makapangyarihang pamilya. Rafael, darling, I heard you're engaged. Who is this cheap-looking girl? Mataray na tanong ni Isabella habang tinitingnan sa Beatrice na tila isang dumi sa sahig. Sa halip na matakot, biglang tumayo si Beatrice at hinarap ang babae. Chip? Excuse me. Ma'am, ang tawag po dito ay natural beauty. At saka hindi po ako cheap. Sadyang budget-friendly lang po ako. Nagpipigil ng tawa si Rafael habang nakatingin sa dalawa. Mukhang mas magiging magulo ang mga susunod na araw kaysa sa inaasahan niya. Nanatiling nakatayo si Isabella sa gitna ng opisina. Ang kanyang mukha ay bakas ang patinding pagkairita habang tinitingnan ang kabuuan ni Beatrice. Budget-friendly, Rafael? Is this a joke? I thought you had standards. Look at her. She's wearing last season's emerald dress and she can't even stand straight in those heels. Ramdam ni Beatrice ang pamumula ng kanyang mga pisngi. Hindi siya sanay na nilalait ng harapan, lalo na ng isang babaeng mukhang hindi pa nakaranas pamilya sa NFA Rice. Hahakbang na sana siya para sumagot nang maramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Rafael yun. Malamig at matalim ang tingin nito kay Isabella. Isabella, you're trespassing. Boses na Rafael na tila yelo sa tigas. At kung tatanungin mo ang standards ko, nagbago na yon. I prefer someone who is real. Someone who doesn't value people based on the season of their dress. But Rafael, Beatrice is my fiancé. Kung may problema ka sa kanya, may problema ka sa akin. Now, if you'll excuse us, we have a celebratory dinner to attend. Putol ni Rafael sa sasabihin ng ex-girlfriend. Dahan-dahang hinila ni Rafael sa Beatrice palabas ng opisina. Iniwan si Isabella na nagkagaliiti sa galit. Pagdating sa elevator, agad na binitiwan ni Rafael si Bea. Sir, salamat po sa pagtatanggol. Mahinang sabi ni Beatrice habang nakatingin sa kanyang mga daliri. Pasensya na po kung mukha akong cheap sa harap niya. Totoo naman po kasi hindi ako sanay sa ganitong ayos. Napabuntong hininga si Rafael. Tumingin siya sa refleksyon ni Beatrice sa makintab na dingding ng elevator. You don't look cheap, Beatrice. You look refreshing. Masyado lang sanay si Isabella sa mga taong plastic. Don't let her get to you. Dahil sa pagod at stress ng araw na yun, biglang tumunog na malakas ang tiyan ni Beatrice. Isang mahaba at nakakahiyang tunog na umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na elevator. Grumble. Napapikit si Bea sa hiya. Pasensya na po, sir. Yung ampalaya at malunggay ko po kanina umaga parang nag-evaporate na yata sa kaba. Imbes na magalit, isang tipid ng ngiti ang sumilay sa mga labi ni Rafael. I'm hungry too. That's it. Pero sa pagkakataong ito, ako ang pipili ng lugar. No fancy restaurants, no business deals, just food.
Dinala ni Rafael sa Beatriz sa isang rooftop garden na pagmamay-ari ng kanyang kumpanya. Ngunit ito ay pribado at malayo sa mata ng media. Doon ay may nakahandang simpleng buffet ng iba't ibang lutuin. Habang kumakain, napansin ni Beatriz na mataman siyang pinagmamasdan ni Rafael. Bakit po sir? May dumi po ba ako sa mukha? O baka po pati pagkain ko ay cheap din ang dating? Hindi, iling ni Rafael. I was just wondering, bakit kailangan mo magsinungaling sa interview? Yung tungkol sa gula at walang weakness? Nabitawan ni Beatriz ang kanyang tinidor. Ang masayahing mukha niya ay napalitan ng lungkot. Kasi po sir, sa hirap ng buhay, bawal maging mahina. Kapag sinabi mong may weakness ka, iisipin ng mga kumpanya na pabigat ka. Ang totoo niyan, ang weakness ko ay talaga ay ang makitang nahihirapan ng nanay ko. Kaya kahit anong interview, pinipilit kong magmukhang matibay. Kahit na ang totoo, ay nanginginig na ang tuhod ko. Saglit na natigilan si Rafael. Sa buong buhay niya, ang tanging weakness na alam niya ay ang pagbaba ng stocks. Ngunit sa harap ng babaeng ito, nakita niya ang isang uri ng katapangan na hindi nabibili ng pera. You're not weak, Beatrice. Seryosang sabi ni Rafael. Sa katunayan, ikaw ang pinakamatapang na babae na kilala ko ngayon. Most women would have cried or run away from Isabella, but you stood your ground. Nagkatinginan sila. Isang bilyonaryong akala ay nasa kanya na ang lahat at ang isang babaeng akala ay wala siyang kahit ano. Sa ilalim ng mga bituin, tila pansamantalang naglaho ang pader sa pagitan ng kanilang mga mundo. Ngunit ang katahimikan ay muling nabasag nang tumunog ang phone ni Beatrice, ang kanyang nanay. Hello, Nay? Opo, opo, may trabaho na po ako. Opo, malaki ang sahod. Fiancé po ang position. Executive assistant po. Opo, uuwi na po ako. Natawa si Rafael ng mahina. Executive assistant, is that your official title for your mom? Yes, sir. Baka atakihin sa puso si nanay kapag sinabi kong fiancé ako ng isang bilyonaryo. Baka isipin niya, nababaliw na ako sa gutom. Habang nagtatawanan sila, hindi nila napansin na mula sa malayo, may isang taong kumuha ng larawan sa kanila. Isang paparazzi na binayaran ni Isabella para gumawa ng iskandalo. Kinabukasan, nagising si Beatrice, hindi sa tunog ng kanyang alarm clock, kundi sa sunod-sunod na ring ng kanyang lumang cellphone. Halos mahulog siya sa papag nang makita ang dami ng notification sa Facebook at TikTok. Diyos ko, nanay, nananaginip ba ako o sikat na ako? Sigaw ni Bea habang kinukuskus ang mga mata. Sa screen ng phone niya, bumulaga ang isang malinaw na litrato nila ni Rafael sa rooftop garden kagabi. Kuha ang anggulong tila nagkakatitigan sila ng malalim habang nakangiti ang bilyonaryo. Ang caption ng isang sikat na showbiz blog, The Billionaire's Mystery Girl. Is Rafael Monteverde finally off the market? Bago pa man siya makapag-react, isang steam na SUV na ang pumarada sa tapat ng kanilang maliit na bahay sa Eskinita. Lumabas doon si Marco, ang assistant ni Rafael, na pawis na pawis. Miss Beatrice, kailangan niyo pong sumama sa akin. Ngayon na po, sumasabog na ang balita at ang mga reporter ay papunta na rito sa lugar ninyo. Mabilis na sabi ni Marco. Ha? Pero hindi pa ako nakakapag-toothbrush at yung duster ko butas pa ang kilikili. Reklamo ni Bea. Pero wala na siyang nagawa, kundi sumakay sa sasakyan habang bitbit ang kanyang bag na punit ang zipper. Pagdating sa opisina ni Rafael, sinalubong siya ng tensyong mas makapal pa sa hamog. Nakatayo si Rafael sa harap ng malaking bintana, nakatalikod habang hawak ang isang baso ng scotch kahit maaga pa. Sir, sorry po. Hindi ko alam na may kukuha ng picture. Hindi po ako nag-post. Promise. Kahit ipakain niyo pa ako sa pating. Paliwanag agad ni Bea pagpasok pa lang. Humarap si Rafael. Sa halip na galit, pagod ang rami sa kanyang mga mata. I know it wasn't you, Beatrice. It was Isabella's doing. She wanted to humiliate you by showing the world that I'm dating a commoner, thinking it would ruin my reputation with the board of directors. Nasira po ba? Kaba ni Bea. Isang kakaibang ngiti ang sumilay kay Rafael. Iniharap kay Bea ang kanyang laptop. Exactly the opposite. Ang stocks ng Monteverde Holdings ay tumaas ng 5%. Ang publiko ay gusto-gusto ang Cinderella story.
Nasabi nila na relatable na raw ako dahil marunong ako magmahal ng normal na tao. Napanganga si Beatrice. Ibig sabihin po, pati ang kamalasan ko, kumita ng pera? In a way, yes, but there's the catch. Lumapit si Rafael sa kanya. Sapat na para maamoy muli ni Bea ang nakakalunod na bango nito. The board and the media want a statement. We can't deny it now without looking like liars to Mr. Tanaka. We have to continue this for at least 3 months. 3 months? Halos tumalo ng puso ni Bea. Sir, baka sa loob ng 3 buwan ay may stress ang banks ko. At saka paano yung pamilya ko? I've already arranged everything. Your mother will be moved to a private suite sa ospital para sa kanyang check-up. At bibigyan ko kayo ng sapat na allowance para hindi na siya kailangan magtrabaho. In exchange, you will live with me. Muntik na mabulunan sa Beatrice sa sariling laway. Tira? Sa bahay niyo po? Sir, baka naman po mamaya ay... It's a mansion, Beatrice. It has 20 bedrooms. You'll have your own wing. Kailangan lang natin magkasama para kung may paparazzi man, makita nilang totoo ang relasyon natin. Paliwanag ni Rafael na tila ba usapang negosyo lang ang lahat. Nang gabing iyon, dinala sa Beatrice sa Monteverde Estate. Habang bitbit ang kanyang plastic na bag ng mga damit, nakatayo siya sa harap ng tambuhalang pintuan na gawa sa mahogany. Welcome home, fiancé. Tulong ni Rafael sa kanyang tabi. Pumasok si Beatrice at halos mapatili sa ganda ng interior. Pero dahil nga siya sa Beatrice, hindi pwedeng walang sablay. Sa sobrang pagkamangha niya sa chandelier, hindi niya napansin ang mahabang carpet. Nadula siya diretsong bumagsak, hindi sa sahig, kundi sa mga bisig ni Rafael na mabilis siyang nasalo. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Sa sobrang lapit nila, nararamdaman ni Beatrice ang mabilis na tibok ng puso ni Rafael. O, baka puso niya iyon. You really are a magnet for accidents, aren't you? Bulong ni Rafael. Ang boses ay malalim at paos. Sir, sabi ko naman sa inyo, basta swerte, lagi akong absent. Pero kapag saluhan ng mga malas, laging present. Sagot ni Bea, na hindi makagalaw sa pagkakayakap sa bilyonaryo. Maybe, sabi ni Rafael, habang dahan-dahang itinatayo si Bea, pero hindi pa rin binibitiwan ang bewang nito. Your luck is finally changing. Sa kabilang dako ng mansyon, nanonood ang mga katulong at si Marco, na lahat ay nakangiti. Ngunit sa labas ng gate, isang itim na sasakyan ang nakatigil. Si Isabella, na masama ang tingin sa ilaw ng mansyon, may planong mas matindi para sirain ang babaeng umaataw sa kanyang posisyon. Ang sikat ng araw na tumatagos sa dambuhalang bintana ng kwarto ni Beatrice ang gumising sa kanya. Hindi siya makapaniwala. Ang kama niya ay mas malambot pa sa marshmallow at ang una niya ay amoy mamahaling lavender. Lord, kung panaginip ito, wag niyo muna akong gisingin o kaya i-extend yun ng kahit 1 linggo lang. Pulong niya sa sarili. Ngunit ang katahimikan ay nabasag nang bumukas ang pinto. Pumasok si Rafael. Suot ang kanyang workout attire na lalong nagpatingkad sa kanyang matikas na pangangatawan. May hawak siyang tablet at isang tasa ng kape. Good morning, Sleeping Beauty, or should I say, Sleeping Disaster? Biro ni Rafael. Get up. The day starts your training. Training po? Para saan? Mag-a-apply po ba ako sa Olympics? Tanong ni Bea habang kinakamot ang gulugulong buhok. No, training para maging isang Monteverde. Sa Sabado ay ang annual charity ball ng pamilya ko. Doon kayo ipapakilala sa buong alta sosyedad. At hindi pwedeng ang isasagot mo sa mga investors ay tungkol sa pagkain ng gulay. Seryosong sabi ni Rafael. Nakaharap sila sa isang mahabang lamesa na puno ng iba't ibang kutsara, tinidor at kutsilyo. Para kay Beatrice, mukha itong set ng mga gamit sa surgery kaysa sa kainan. Bakit po ang daming tinidor, sir? Ano to? Bawat subo palit ng gamit? Reklamo ni Bea habang tinitingnan ng isang maliit na tinidor na parang panglaruan. That's an oyster fork, Beatrice, and this one is for the salad. Paliwanag ni Rafael. Observe me. Elegateng kumilos si Rafael. Bawat galaw niya ay parang tula, swabe, at walang kahirap-hirap. Sinubukan siyang gayahin ni Beatrice. Kinuha niya ang kutsilyo. Pero dahil sa kaba at sa madulas ng tablecloth, tumalsik ang isang pirasong asparagus na dapat sana ay kakainin niya. Plok!
Eksaktong tumama ang asparagus sa dulo ng ilong ni Rafael. Natahimik ang buong dining hall, maging ang mga katulong ay napatigil sa pagpunas ng mga display. Dahan-dahang kinuha ni Rafael ang tissue at pinunasan ang kanyang ilong. Sir, sorry po. Sabi ko pa naman sa inyo yung kamalasan ko pang professional level. Hinging tawag ni Bea, dahan-dahan na namang lumuhod sa sahig. Huminga na malalim si Rafael. Imbes na sumabog sa galit, napailing na lang siya. Forget the forks for now. Let's focus on how you talk. Kapag tinatanong ka kung paano tayo nagkakilala, anong sasabihin mo? Nag-isip si Bea. Sasabihin ko po na nag-apply po ako sa inyo, tapos nabasted ako sa interview. Kaya sumubsob ako sa kotse niyo dahil sa iyak at sarang sapatos? No. Mabilis na sagot ni Rafael. Sasabihin mo, nagtagpo tayo sa isang charity event. It was a love at first sight. I was captivated by your uniqueness. Uniqueness? Ibig niyo po bang sabihin yung pagiging weirdo ko? Let's call it refreshing honesty. Pagtatama ni Rafael habang tinititigan si Bea sa gitna ng lahat ng kalituhan. Napansin ni Rafael na kahit nagkulo ang buhok ni Bea at wala itong ayos, may taglay itong ninda na hindi kayang pantayan ng kahit anong mamahaling alahas. Para masanay si Beatrice sa atensyon ng tao, dinala siya ni Rafael sa isang mamahaling cafe sa Makati. Hindi pa sila nakakababa ng sasakyan, ay may mga kamera na agad na nakaabang. Just hold my arm, Beatrice. Smile and don't look at the cameras. Look at me like I'm the only person in the world. Utos ni Rafael. Madali lang po yan, sir. Sa laki po na binabayad niyo sa akin, kahit mukha kayong lechon, titingnan ko kayo ng may pagmamahal. Biro ni Bea. Nang lumabas sila, agad na kumislap ang mga flash ng camera. Kumapit na mahigpit si Beatrice sa baraso ni Rafael. Ramdam niya ang init ng katawan nito at ang proteksyong ibinibigay nito sa kanya. Habang hinahawi ng mga bodyguard ang mga reporter. Habang nakaupo sa loob ng cafe, pilit na nagpapakapormal si Beatrice. Pero hindi niya mapigilang mapansin ang isang grupo ng mga kabataang babae sa kabila ng lamesa na tila kinukotsa siya. Look at her. She's so plain. Baka naman makukulam yan kaya napaibig si Rafael. Pulong ng isa na sapat na para marinig ni Bea. Yumuko si Beatrice. Nawala ng ganang kumain ng kanyang macaron. Ngunit bago pa siya tuluyang malungkot, naramdaman niya ang kamay ni Rafael na humawak sa kanyang kamay sa ibabaw ng lamesa. Don't listen to them. Palambing na sabi ni Rafael na sadyang nilakasan para marinig ng iba. You are the most beautiful woman in this room, Beatrice, and I'm the luckiest man because you chose me. Nalaglag ang panga ng mga babaeng ng aapi. Si Beatrice naman ay parang matutunaw na parang ice cream. Alam niyang bahagi lang ito ng training at pagpapanggap. Pero bakit parang totoo ang kabog ng puso niya? Sir, yung script niyo po, pang best actor. Pulong ni Bea habang namumula. Who said I was following script? Sagot ni Rafael. May kasamang kindat na nagpahinto sa mundo ni Beatrice. Ngunit ang kilig ay naudlot na may lumapit sa kanilang lamesa. Hindi si Isabella, kundi ang isang matandang lalaki na kamukhang kamukha ni Rafael, ang kanyang lolo, si Don Genaro Monteverde, ang tunay na patriarch ng pamilya. At hindi ito mukhang masaya. Tumigil ang mundo ni Beatrice na makita ang matandang lalaking nakatayo sa harap ng kanilang lamesa. Si Don Genaro Monteverde ay parang isang buhay na estatwa, matigas sa muka, mapuputi ang buhok, at may hawak na tungkod na gawa sa ivory na tila kayang humati ng lupa sa bawat bagsak nito. Lolo, bati ni Rafael, agad itong tumayo at nagbigay galang, isang bagay na bihirang gawin ng bilyonaryo sa kahit kanino. So, this is the girl who caused our stocks to fluctuate like a roller coaster? Boses ni Don Genaro na parang kulog sa gitna ng maaraw na cafe. Pabilis na tumayo si Beatrice, pero dahil sa kaba, nasagi niya ang tasa ng kanyang tsaa. Ay, hindi pa kulong. Sigaw niya habang mabilis na kinuha ang napkin para punasan ang natapong tubig na muntik nang umabot sa sapatos ng matanda. Sorry po, Don. Don Romantiko? Ay, Don Genaro po pala. Pasensya na po. Medyo may sariling buhay po mga kamay ko. Tinignan ni Don Genaro ang ginagawa ni Beatrice nang may halong pandidira at kuryosidad. Rafael, follow me to the car. And you, girl, join us. We will have lunch as the state, the real estate.
Not that penthouse you're hiding in? Sa loob ng mahabang sasakyan, katabi ni Beatrice si Rafael. Habang nasa tapat nila matandang Monteverde, ang katahimikan ay sapat na para himatayin si Bea. Anong pangalan mo, Iha? Tanong ng Don. Beatrice Rosales po, sir. Lolo Don. Bea na lang po para tipid sa laway. Sagot niya habang pilit ng ngumingiti. Rosales, anong kumpanya pagmamayari ng pamilya mo? Real estate? Shipping? O baka naman banking? Napalunok si Bea. Tumingin siya kay Rafael na tila humihingi ng saklolo. Pero seryoso lang ang tingin ng bilyonaryo sa kanya. Tila hinahayaan siya sumagot sa sariling palaan. Wala po kaming kumpanya, Lolo Don. Ang pamilya ko po ay may mini enterprise sa tapas ng bahay namin. Isang sari-sari store na may limitadong inventory. At ang nanay ko po ay consultant for domestic hygiene. O sa madaling salita, labandera po siya ng mga kapitbahay namin. Akala ni Beatrice ay magagalit ang matanda. Akala niya ay palalayasin na siya rito. Pero lalong kumunot ang noon ni Don Genaro. Isang hamak na labandera, Rafael? Are you out of your mind? Sinasakripisyo mo ang pangalan natin para sa isang babaeng hindi man lang alam kung anong brand ng wine na dapat isilbi sa hapunan? Lolo, she's different. Maikling sagot ni Rafael. Pero may diin ng boses. Different is for art, Rafael. Marriage is for business. Singhal na matanda. Lumingon siya kay Beatrice. Magkano kailangan mo para iwanan ang apo ko? Sabihin mo ang presyo. Dodoblihin ko ang nasa isip mo. Makaalis ka lang sa buhay namin. Huminto ang tibok ng puso ni Beatrice. Ito ang eksenang madalas niyang mapanood sa mga pelikula. Pero sa totoong buhay, hindi pala ito nakakatawa. Masakit pala. Dahan-dahang itinuwid ni Beatrice ang kanyang upo. Nawala ang kaba sa kanyang mga mata at napalitan ito ng isang klase ng dignidad na hindi kayang bilhin ng kahit anong credit card. Lolo Don, alam ko po na sa tingin niyo ay pera lang ang habol ko. At totoo po, kailangan ko ng pera dahil marami kaming utang at may sakit ang nanay ko. Panimula ni Bea, ang boses ay matatag. Pero hindi niyo po ako mabibili para iwanan si Rafael. Hindi dahil sa mahal na mahal ko siya. Dahil alam nating lahat na bago lang kami. Kundi dahil binigyan niya ako ng pagkakataon na patunayan ang sarili ko noong lahat ng tao ay tinatawanan ako. Tumingin siya kay Rafael. Pagkatapos ay muli sa matanda. Maaari niyo po akong tawaging cheap, malas, o walang pinag-aralan sa pananamit. Pero ang pamilya ko kahit mahirap, hindi kami tumatalikod sa kasunduan. Nangako po ako sa apo niyo na tutulungan ko siya at tatapusin ko yun hindi dahil sa bayad, kundi dahil yun ang tamang gawin. Nabigla si Rafael sa narinig. Hindi niya inaasahan na itatanggol siya ni Beatrice sa harap ng lolo niya, lalo na't alam nilang dalawa na deal lang ang lahat. Isang matagal na titig ang ibinigay ni Don Genaro kay Beatrice. Maya-maya isang manipis na ngiti na mas nakakatakot kaysa sa galit ang sumilay sa matanda. May dila ka, Iha. I'll give you that. Pero sa Sabado, sa charity ball, titingnan natin kung ang tapang mo ay kakayanin ang pressure ng 500 bilyonaryo. Kung mapahiya mo si Rafael doon, ako mismo ang sisiguro na hinding-hindi ka na makakahanap ng trabaho sa bansang ito. Pagbaba nila ng sasakyan, basa ng pawis ang likod ni Beatrice. Na makaalis ang limusin ng matanda, agad siyang napasandal sa pader. Sir Rafael, pwedeng mag-advance ng isang basong tubig? Parang na-drain ang kaluluwa ko. Biro niya pero bakas ang pagod. Lumapit sa kanya si Rafael at sa isang hindi inaasahang pagkakataon, hinaplos nito ang kanyang buhok. You did great, Beatrice. Thank you for staying. Wala yun, sir. Part of the job. Pero totoo po ba yung ball sa Sabado? Pwede po bang mag-sneakers na lang ako? Natawa si Rafael, isang tunay at malutong na tawa. No, Beatrice. On Saturday, you will be the star. And I will make sure no one, not even my grandfather, can dim your light. Dumating ang Sabado. Ang buong Monteverde Estate ay nagmistulang isang kaharian mula sa mga fairy tale. Ang mga sasakyang dumarating ay hindi pababa sa presyo ng isang mansyon at ang mga bisita ay suot ang mga hiyas na kayang bumuhay ng isang maliit na bayan. Sa loob ng master suite, nakatayo si Beatrice sa harap ng salamin. Suot niya ang isang custom-made na gown na kulay midnight blue na puno ng maliliit na kristal. Tila ba ang buong kalawakan ay ipinatong sa kanyang katawan. Nay, kung nakikita mo lang ako ngayon,
Baka isipin mong kinasal na ako sa isang anghel. Bulong niya sa sarili habang hinahawakan ng kwintas na diamanteng ipinihiram ni Rafael. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael. Suot nito ang isang classic black tuxedo na lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging bilyonaryo. Napatigil siya sa may pintuan. Ang kanyang mga mata ay dahan-dahang gumalaw mula sa dulo ng gown ni Bea hanggang sa kanyang muka. Beatrice, tila nawala ng boses si Rafael. You look breathtaking. Sir, wag niyo po ako masyadong titigan. Baka po matunaw ang makeup ko. Mahal po ang bayad sa artist na to. Biro ni Bea para itago ang sobrang kaba. Inilahad ni Rafael ang kanyang braso. Trust me tonight, okay? Huwag kang aalis sa tabi ko. Nang bumukas ang dambuhalang pinto ng ballroom, tumigil ang tugtog ng orkestra. Ang lahat ng mata mula sa mga negosyante hanggang sa mga chismosang socialites ay nakatuon sa kanila. Huminga ka, Beatrice. Just smile. Bulong ni Rafael habang dahan-dahan silang bumababa sa hagdan. Sir, nakalimutan ko yata kung paano huminga. Parang pati baga ako nahihiya sa mga tao rito. Sagot ni Bea na nakadikit ang ngiti pero nanginginig ang mga binti. Sinalubong sila ni Don Henaro na may hawak na baso ng champagne. Kasunod nito si Isabela na suot ang isang pulang damit na kasing talim ng kanyang tingin. Good evening, Rafael, and to your companion. Wika ni Isabella na may halong pait. I hope you practiced your etiquette, Beatrice. Maraming delicate na tao rito. Salamat po, Ma'am Isabella. Nag-practice po ako. Alam ko na po kung alin ang tinidor para sa salad at alin ang para sa shrimp. Pero kung sakali pong magkamali ako, isipin niyo na lang po na new trend yun sa Paris. Buweltang sagot ni Bea na may kasamang matamis na ngiti. Habang abala si Rafael sa pakikipag-usap sa ilang board members, lumapit ang isang waiter kay Beatrice. Miss Rosales, may nagpapabigay po nito. Importante raw po. Sabi ng waiter, sabay abot ng isang maliit na sobre. Dahil sa kuryosidad, nagpaalam muna si Bea kay Rafael para basahin ang sulat sa isang mas tahimik na sulok malapit sa buffet table. Kung ayaw mong malaman ng lahat ang tungkol sa utang ng nanay mo at ang totoong dahilan kung bakit ka narito, pumunta ka sa veranda ngayon din. Kinabahan sa Beatrice. Alam niyang ito na ang planong paninira ni Isabella. Sa halip na matakot, nanaig ang tapang niya. Pinuntahan niya ang veranda. Ngunit bago pa siya makarating, nakita niya sa Isabella na kausap ang isang lalaking may hawak na microphone, ang MC ng gabi. Ladies and gentlemen, may we have your attention? Anunsyo ng MC. Bago natin ituloy ang sayawan, may isang espesyal na video presentation ang inihanda para sa ating mystery girl ng gabi. Biglang bumukas ang dambuhalang projector screen sa gitna ng ballroom. Ngunit sa halip ng mga larawan ng charity work, lumabas ang isang hidden camera footage. Ito ay ang kuha sa loob ng opisina ni Rafael noong unang araw kung saan sinasabi ni Rafael, magpanggap ka bilang fiancé ko. Babayaran kita ng halagang katumbas ng 6 na buwang sweldo mo. Natahimik ang buong ballroom. Ang mga bulungan ay naging parang mga papuyo na nagkakagulo. Tumingin ang lahat kay Beatrice na nakatayo sa gilid, maputla at tila gumuho ang mundo. Si Rafael ay napatigil. Ang kanyang kamao ay nag-igting. Tumingin siya kay Isabella na may mapaglarong ngiti sa mga labi. So, Rafael, is this your refreshing honesty? Tanong ni Don Henaro nang may matinding galit sa boses. Nalapit na sana si Rafael para protektahan si Beatrice, ngunit laking gulat ng lahat nang si Beatrice mismo ang lumakad patungo sa gitna ng stage. Kinuha niya ang mikropono mula sa MC. Totoo po ang napanood ninyo. Panimula ni Beatrice, ang boses niya ay malinaw at hindi nanginginig kahit na may luhang nagbabadyang pumatak. Binayaran ako ni Rafael para magpanggap. Kasi sa mundong ito, kailangan mo maging perpekto para tanggapin. Pero alam niyo kung ano mas masakit kaysa sa pagiging mahirap? Iyon ay ang maging mayaman. Pero ang tanging alam mong gawin ay manira ng ibang tao para lang gumaan ang pakiramdam mo. Tinitigan niya si Isabela ng diretso. Opo, kinuha ko ang pera dahil kailangan ko. Pero sa loob ng maikling panahon na nakasama ko si Rafael, hindi pera na gustuhan ko sa kanya, kundi ang katotohanan kahit bilyonaryo siya, nakita niya ako. Ang totoong ako. At
Kung ang tawag niyo sa akin ay fake, mas fake po ang mga ngiti niyo rito habang hinihintay niyo lang na bumagsak ang isa't isa. Ibinagsak ni Beatrice ang microphone at tumakbo palabas ng ballroom. Ngunit bago pa siya makalayo, isang kamay ang humablot sa kanyang braso at tinila siya pabalik sa isang mahigpit na yakap. Si Rafael, sa harap ng lahat, hinalikan niya si Beatrice sa noo. The deal is over, Beatrice. Pulong ni Rafael na narinig ng lahat. Dahil malapit pa rin sila sa sound system. Dahil simula ngayon, hindi na kita binabayaran para magpanggap. I'm keeping you because I'm actually falling for you. You unlucky, beautiful disaster. Ang gabi ay tila naging isang malabong panaginip para kay Beatrice. Matapos ang deklarasyon ni Rafael sa gitna ng ballroom, hinila siya nito palabas ng mansyon, malayo sa mga mapanghusgang mata at nakakasilaw na flash ng mga kamera. Dinala siya ni Rafael sa isang tahimik na gazebo sa likod ng malawak na hardin. Doon, tanging ang tunog ng mga kuliglig at ang malayo at mahinang musika mula sa ballroom ang maririnig. Sir, bakit niyo ginawa yun? Humihikping tanong ni Bea habang pilit na inaayos ang kanyang nasirang gown. Nasira na po ang plano, ang deal, ang pangalan niyo, wala na. Hindi sumagot si Rafael. Sa halip, hinubad niya ang kanyang tuxedo jacket at isinuot ito sa nanginginig na balikat ni Beatrice. Ang init ng tela at ang pamilyar na amoy ng bilyonaryo ay tila naging gamot sa nagdurugang puso ng dalaga. Screw the deal, Beatrice. Seryosong sabi ni Rafael na makita kitang nakatayo sa stage na yon. Pag isang hinaharap ang lahat, na-realize ko na hindi ko kayang mawala ka. Hindi dahil kailangan kita para sa negosyo, kundi dahil kailangan kita sa buhay ko. Pero sir, mahirap lang ako. Yung video, totoo yun. Binayaran niyo ako. Paalala ni Bea. True. Pero ang nararamdaman ko ngayon, hindi nababayaran ng kahit anong cheque. Hinawakan ni Rafael ang mukha ni Beatrice at tinignan ito sa mga mata. Beatrice, wala nang dumating ka. Hindi na naging boring ang buhay ko. Ang kamalasan mo, ang pinakamagandang swerteng nangyari sa akin. Ang galit ni Don Henaro. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang. Ang yabag ng isang tungkod sa semento ang nagpahiwatig ng pagdating ng bagyo. Si Don Henaro ay nakatayo sa dulo ng gazebo. Ang mukha ay kasing itim ng gabi. Rafael, what kind of madness is this? Sigaw ng matanda. You humiliated their family. Inamin mo sa harap ng lahat na nagbayad ka ng babae para magpanggap? Tumayo si Rafael sa harap ni Beatrice, tila isang pananggalang. I didn't humiliate the family, Lolo. I just showed them the truth. Na mas pipiliin ko ang isang babaeng marangal at totoo kaysa sa mga taong nasa loob ng ballroom na puro plastic ang suot at pati na rin ang puso. You will lose everything. I will strip you of your title as CEO. Banta ni Don Henaro. Then, take it. Walang kaba sa boses na sagot ni Rafael. Kayang-kaya kong bumuo ng sarili kong impyerno. Pero hindi ko kayang bumuo ng sarili kong kaligayahan kung wala si Beatrice sa tabi ko. Napatulala si Beatrice. Hindi siya makapaniwala na itataya ni Rafael ang lahat para sa kanya. Sa sandaling yon, ang malas na dalaga ay nakaramdam ng isang uri ng proteksyon na kailanman ay hindi niya inakalang mararanasan niya sa labas ng kanyang pamilya. Patabog na umalis si Don Henaro. Dala ang pangakong pagsisihan nila ang gabing ito. Na makaalis sa matanda, muling bumaling si Rafael kay Beatrice. Isang tipid ng ngiti ang sumilay sa kanya. So, technically, wala na akong trabaho bilang CEO simula bukas. At ikaw, wala ka na rin kontrata bilang fiancé. Biro ni Rafael. Natawa si Beatrice sa gitna na kanyang makaluha. Ibig sabihin po ba niyan, pareho na tayong tambay? Parang gano'n na nga. Pero may sapat pa naman akong ipon para hindi tayo magutom sa loob ng 3 lifetime. Sagot ni Rafael. Hinawakan niya ang kamay ni Bea. Beatrice, ayoko na magpanggap. Gusto ko itong ligawan. Yung totoong ligaw. Yung walang kontrata. Walang bayad at walang script. Papayagan mo ba ako? Napayoko si Beatrice. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sir Rafael, baka po malasin kayo sa akin. Alam niyo naman po na kahit anong hawakan ko minsan ay nagiging disaster. Then, we'll be a disaster together.
Pulong ni Rafael habang dahan-dahang inilalapit ang kanyang muka. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nagtagpo ang kanilang mga labi. Isang halik na walang halong negosyo, walang halong pagpapanggap, isang matamis na paniwala sa isang kwentong hindi na itidikta ng pera, kundi ng tadhana. Ngunit habang nagdiriwang ang kanilang mga puso sa madilim na sulok ng hardin, nakamasid pa rin si Isabella. Hawak niya ang kanyang phone at may tinatawag ang bagong kakampi. Is the plan ready? I want her gone. Not just out of the mansion, but out of this city. Mariing sabi ni Isabella. Isang linggo matapos ang iskandalo sa charity ball, tuluyan na nag-empake si Rafael. Gaya ng banta ng kanyang lolo. Tinanggalan siya ng access sa lahat ng corporate accounts at binawi ang kanyang mga luxury cars. Ngunit bago pa man mangyari iyon, nailipat na ni Rafael ang kanyang personal na ipon sa isang hiwalay na bangko. Sir, sigurado po ba kayo rito? Tanong ni Beatrice habang tinitingnan si Rafael na bitbit ang dalawang maleta sa harap ng kanilang maliit na bahay sa eskinita. Dito kayo titira? Baka po ma-culture shock ang mga designers socks nyo sa amoy ng tuyo at kanal. Gumiti si Rafael. Isang iting tila ngayon lang nakahinga na maluwag. Beatrice, I've lived in penthouse all my life. It's time I experience what home really feels like. At sabi mo nga, ang swerte ay nililikha sa loob ng tahanan, hindi ba? Ang pagdating ni Rafael sa barangay ni na Beatrice ay naging usap-usapan. Ang mga chismosa sa kanto ay halos mahulog sa kanilang mga upuan nang makita ang isang lalaking mukhang pang Hollywood na nagbubuhat ng maleta sa tapat ng bahay ni na Bea. Dahil sa pagnanais ni Rafael na napatunayan ang sarili kay Beatrice at sa pamilya nito, sinubukan niya mabuhay ng normal. Ngunit dito lumabas ang pagiging fish out of water niya. Sir, ganito po ang paglalaba. Turo ni Beatrice habang nakaluhod sa harap ng bariya. Gustutin niyo na maigi. Huwag niyo pong haplusin na parang touchscreen ng iPad. I see. It's mechanical. Seryosong sagot ni Rafael. Pero sa unang kuskus pa lang niya, sobrang daming sabon ang nailagay niya. Kaya nagmistulang bubble party ang buong tapat ng bahay nila. Rafael, ang daming pula. Mawawala na tayo ng supply ng tubig niyan. Tawa ng tawa si Beatrice habang sinusubukang saluhin ang mga bula. Sa gitna ng tawanan at sabon, napatigil si Rafael. Tiningnan niya sa Beatrice. Ang buhok nito ay may bula sa dulo ng ilong. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Sa sandaling iyon, may masaya siya kaysa noong nanalo siya ng Business of the Year Award. Beatrice, tawag niya. Thank you for showing me this. Noong umula ng swerte sa buhay ko, nakalimutan ko yata kung paano maging tao. Hinawakan ni Beatrice ang kamay ni Rafael na puno ng bula. Wala yun, sir. Dito sa amin, kahit malas ang tadhana, swerte kami sa isa't isa. Habang pumubuo ng bagong buhay ang dalawa, si Isabella ay hindi tumitigil. Sa isang madalim na restaurant, kausap niya sa Lucas, ang karibal ni Rafael sa negosyo na matagal nang gustong pabagsakin ang Monteverde Holdings. Rafael is rich right now, wika ni Isabella habang umiinom ng wine. Iniwan niya ang posisyon niya para sa babaeng yon. I want you to destroy whatever startup business is trying to build and ask for Beatrice. What about her? Tanong ni Lucas. Make her believe that she is the reason why Rafael is losing everything. Pakiramdaman mo siya ng matinding guilt hanggang sa siya na mismo ang lumayo sa kanya. Gusto ko ma-realize niya na ang kamalasan niya ay hindi lang basta biro. Ito ang sisira sa lalaking mahal niya. Kinabukasan, habang masayang nagluluto ng almusal, sina Beatrice at Rafael, isang grupo ng mga kalalakihan ang dumating sa kanilang eskinita. May dalang mga papel at mukha mga abogado. Mr. Monteverde, we are from the City Legal Office, sabi ng isa. May nagreklamo po na ang property na ito ay nakatayo sa isang disputed land na binili na ng isang bagong developer. You have 48 hours to vacate the premises. Nanlaki ang mga mata ni Beatrice. Ano? Matagal na kami rito. Sino ang bumili? Tumingin ang abogado sa kanyang papel. The developer is LM Strategic Acquisitions. Agad na napakuyam ang kamuon ni Rafael. Alam niya ang ibig sabihin ng LM. Lucas at Monteverde, isang dami company ni Isabella. Tumingin si Beatrice.
kay Rafael. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at guilt. Sir, simula na dumating ako sa buhay niyo, puro problema na lang ang dala ko. Pati itong bahay namin, madadamay pa. No, Beatrice, this isn't your fault. Giit ni Rafael, pero nakita niya pag-aalinlangan sa mga mata ni Bea. Ang planong itanim ang guilt sa puso ng dalaga ay nagsisimula na magbunga. Hindi nakatulog si Beatrice ng gabing iyon habang nakatingin siya kay Rafael na mahimbing na natutulog sa isang manipis na kutsyon sa sahig ng kanilang sala. Unti-unting dinudurog ang kanyang puso. Ang bilyonaryong dati ay natutulog sa Egyptian cotton na mga sapin ay narito ngayon. Nakikipaglaban sa mga lamok dahil sa kanya. Rafael, pulang ni Bea habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Hindi ko kayang panoorin kang maghirap dahil sa kamalasan ko. Kinabukasan, habang nasa palengke si Rafael para bumili ng kanilang almusal, isang bagay na natutunan na niyang i-enjoy, isang marangyang sasakyan ang huminto sa dulo ng eskinita. Lumabas doon si Isabella, mukhang perpekto gaya ng dati, na tila isang diyosa na naligaw sa impyerno ng basura. Let's skip the pleasantries, Beatrice. Bungad ni Isabella nang lapitan siya ni Bea. Alam mo ang totoo? Habang kasama ka ni Rafael, uubusin ko ang lahat ng mayroon siya. Hindi lang pera, kundi pati ang mga taong mahalaga sa kanya. Ngayon, ang bahay niyo, bukas, baka ang bahay na niya ang maging kapalit ng katigasan ng ulo mo. Ano bang gusto mo? Nanginig ang boses ni Bea. Iwan mo siya. Bumalik ka sa pagiging wala. At bilang kapalit, ibabalik ko sa kanya ang posisyon niya sa Monteverde Holdings at ititigil ko ang demolisyon sa eskinita niyo. Magagawa mo bang panoorin siyang maging pulube habang ikaw ang dahilan? Nang makabalik si Rafael, sinalubong siya ni Beatrice na may pilit ng ngiti. Nagluto si Bea ng paboritong pritong saging ni Rafael. Kumain sila ng tahimik, ngunit ang hangin ay mabigat sa mga salitang hindi masabi. Sir Rafael, panimula ni Bea. Naisip ko lang, baka tama sila. Hindi tayo para sa isa't isa. Tingnan niyo po ang paligid niyo. Hindi kayo para rito. Napatigil si Rafael sa pagsubo. Beatrice, we've talked about this. I don't care about the place as long as I am with you. Pero, ako? Care ko. Biglang tumayo si Bea. Pilit na pinatitigas ang kanya mukha. Pagod na ako, Rafael. Pagod na akong mag-alala kung may bahay pa kami bukas. Pagod na akong makita kang naghihirap. Ang totoo niyan, hindi ko pala kaya. Akala ko gusto ko ng bilyonaryo, pero hindi ko pala gusto ng bilyonaryong walang pera. Isang matalim na katahimikan ang namayani. Tumingin si Rafael kay Beatrice. Sinusubukang hanapin ang biro sa mga mata nito, pero tanging lamig ang nakita niya. Are you saying you only stayed because you thought I'd kept my money? Tanang ni Rafael. Ang boses ay puno ng pait. Opo, at ngayong wala na, anong silbi ng pagtitiis ko rito? Kasinungalingan mas masakit pa sa saksak para kay Beatrice. Umalis ka na, Rafael. Bumalik ka na sa mundo mo at ibalik mo na sa amin ang katahimikan ng eskinita namin. Hindi na nakipagtalo si Rafael. Marahang ibinaba ng lalaki ang kanyang tinidora. Ang sakit sa kanyang mga mata ay sapat na para gustuhing mamatay ni Beatrice na sandaling iyon. Kinuha ni Rafael ang kanyang mga maleta nang walang imik. I thought you were different, Beatrice. Huling sabi ni Rafael bago lumakad palabas ng pinto. I guess my luck really did run out when I met you. Nang masiguro ni Beatrice na nakaalis na sa sasakyan ni Rafael, doon na siya tuluyang bumagsak sa sahig. Napahagulgol siya ng malakas. Tinatakpan ang kanyang bibig para hindi marinig ng kanyang nanay sa kabilang kwarto. Isang oras matapos ang pag-alis ni Rafael, nakatanggap si Beatrice ng isang dokumento. Ang LM Strategic Acquisitions ay binawi na ang reklamo sa lupa. Ligtas na ang kanilang bahay, ligtas na ang lahat, maliban sa kanyang puso. Ang matinding twist. Lumipas ang 2 linggo. Naging viral muli si Rafael dahil bumalik ito bilang CEO ng Monteverde Holdings. Mas matapang at mas malamig kaysa dati. Si Beatrice naman ay bumalik sa paghahanap ng trabaho. Ang kanyang kamalasan ay tila naging doble dahil wala na siyang gana sa buhay. Ngunit isang gabi, habang nag-aayos ng gamit,
Nakakita siya ng isang maliit na notebook na naiwan ni Rafael. Sa huling pahina, may nakasulat na listahan ng mga business ideas. Sa ilalim ng listahan, may nakasulat na Project Bea to build a foundation for families of job seekers who are unlucky but deserving because she is my greatest strength. Napahagulgol si Bea. Hindi siya iniwan ni Rafael dahil sa pera. Plano na pala nitong bumangon muli para sa kanya. Ngunit bago pa siya makapag-react, may kumatok sa kanilang pinto. Hindi si Rafael, kundi si Don Henaro. Iha, kailangan nating mag-usap, sabi ng matanda. Bakas ang pag-aalala. Hindi kumakain si Rafael simula na bumalik siya at mas nalaman ko tungkol kay Isabela na dapat mo ring malaman. Hindi makapaniwala sa Beatrice na ang dambuhalang sasakyan ni Don Henaro ay muling nakaparada sa kanilang eskinita at mas lalong hindi siya makapaniwala na ang matandang bilyonaryo ay nakaupo ngayon sa kanilang maliit na sofa, pilit na pinagkakasya ang sarili habang iniinom ang kape sa isang plastik na baso. Bakit po kayo nandito, Lolo Don? Di ba po ayaw niyo po sa akin? Diretsyong tanong ni Bea habang nakatayo sa harap ng matanda. Ibinaba ni Don Henaro ang baso at tumingin kay Beatrice ng may pagkilala. Iha, aminin ko, hindi ko gusto ang katayuan mo sa buhay. Pero mas ayaw ko sa mga taong traidor at mas lalong ayaw ko makita nagkakaganyan ang ka-isa-isa kong apo. Ano pong ibig niyang sabihin? Simula nang bumalik si Rafael sa kumpanya, nakuha niya muli ang corona niya. Pero nawala naman ang kanyang kaluluwa. He's like a machine, Beatrice, and I found out that Isabella used the company's funds to buy the land in your area just to blackmail you. It was a violation of our family's ethics. Napasinghap si Beatrice. Alam niyo po ang ginawa ni Isabella? Hindi lang yun. Dagdag ng matanda. Nakikipagsabuatan siya kay Lucas para dahan-dahang ubusin ng shares ng Monteverde Holdings sa oras na makuha niya ang perma ni Rafael sa isang merger. Gagamitin kanya para makuha ang loob ni Rafael. At kapag nakuha na niya ang gusto niya, itatapon niya ang apo ko. Ramdam ni Beatrice ang pag-akyat ng dugo sa kanyang mga pisngi. Hindi na ito tungkol sa kanyang kamalasan. Ito ay tungkol sa pambababoy sa lalaking minamahal niya. Anong kailangan kong gawin? Matapang na tanong ni Bea. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa matanda. May malaking event bukas. Ang anunsyo ng merger sa pagitan ng Monteverde at ng kumpanya ni Lucas. Nandoon ang lahat ng media. Kailangan nating ilantad ang ebidensya ng pananakot ni Isabela sa inyo. Pero Lolo Don, paano si Rafael? Galit siya sa akin. Akala niya pera lang ang habol ko sa kanya. Tinaboy ko siya. Iyon ang bahagi mo, Iha. Ang kamalasan mo ang naging dahilan kung bakit mo siya tinaboy. Pero ang katotohanan ang magbabalik sa kanya. Handa ka bang magmukhang kontrabida sa simula para maging bayani sa huli? Kinabukasan, sa tapat ng dabuhalang gusali ng Monteverde Holdings, nakasuot si Beatrice ng isang simpleng office attire. Hindi na ang mga mamahaling gown na ipinaharam ni Rafael noon, kundi ang sarili niyang damit na maayos at malinis. Sa tulong ni Don Henaro, nakasolusyon siya sa mga security guards. Habang naglalakad siya sa lobby, nakita niya si Rafael na pababa ng elevator, kasama si Isabella at ang mga board members. Napatigil si Rafael na makita sa Beatrice. Ang kanyang mga mata na dating puno ng ningning, kapag nakikita ang dalaga, ay tila naging bato sa lamig. What are you doing here, Beatrice? Malamig na tanong ni Rafael. Wala nang kailangan bayaran sa eskinita niyo. You got what you wanted, right? Rafael, darling, let's go. Baka kung ano kamalasan na naman ang dalhin niyan dito. Panguuyam ni Isabela habang nakakapit sa braso ng bilyonaryo. Tiningnan ni Bea si Rafael ng diretso. Nandito ako para ibalik ang isang bagay na naiwan mo, sir. Inilabas ni Bea ang notebook na may listahan ng Project Bea. Naiwan mo to at gusto ko lang sabihin na ang pinakamalaking pagkakamali ko ay hindi ang pagiging mahirap, kundi ang maniwala na mas mahalaga ang bahay namin kaysa sa tawalang ibinigay mo sa akin. Too late for apologies, sabi ni Rafael, bagaman bahagyang nanginig ang kanyang boses na makita ang notebook. Wait, sigaw ni Beatrice bago pa sila makaalis. Isabella, bago mo ituloy ang merger na yan, baka gusto mong ipaliwanag kung bakit may voice recording ako ng usapan niyo ni Lucas tungkol sa pagpapabagsak sa Monteverde.
Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Lumingon si Rafael sa kanyang fiancé. Ang pagdududa ay nagsisimulang gumuhit sa kanyang muka. Recording? You're bluffing. Sigaw ni Isabela. Bluffing? No ma'am. Sabi ko naman sa inyo. Mahilig ako sa gulay, lalo na ang ampalaya. Kasi minsan, kailangan maging mapait para lumabas ang totoo, sabi ni Bea habang itinataas ang kanyang cellphone. Hindi alam ni Isabella na sa likod ng mga monitor ng gusali, si Don Hinaro mismo ang nagpindot ng play sa lahat ng speakers ng lobby. Ang boses ni Isabella ay umalingaw-ngaw sa buong lobby ng Monteverde Holdings. Hindi ito ang malamig na boses na nakasanayan ng publiko. Ito ang boses ng isang babaeng sakim, tuso at walang bakundangan. I want you to destroy whatever startup business he's trying to build. And as for Beatrice, make her believe that she is the reason why Rafael is losing everything. Ang mga board members ay nagpulungan. Ang mga empleyado ay napahinto sa kanilang paglalakad. Si Rafael naman ay nanatiling nakatayo. Ang kanyang anyo ay tila isang estatwa ng yelo na unti-unting nagkakalamad. Dahan-dahan niyang inalis ang kamay ni Isabella sa kanyang braso na parang may dumi itong dala. Rafael, it's a deep fake. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yan. Sigaw ni Isabella. Ang kanyang mukha ay namumutla na sa takot. Isang deep fake? Dapat ang bank account number mo para sa transaction sa lupa ay tugma? Singhal ni Don Henaro na biglang lumitaw mula sa likod ni Beatrice. I have the paper trail, Isabella. You used my grandson's vulnerability to feed your grit. Tumingin si Rafael kay Beatrice. Ang galit sa kanyang mga mata na kanina ay napalitan ng isang matinding pagsisisi. Naalala niya ang bawat salitang binitiwan ni Bea noong tinaboy siya nito. At ang lamig, ang sakit, gayon ay malinaw na sa kanya na ginawa lang iyon ng dalaga para protektahan siya. Beatrice, pulong ni Rafael. Hahakbang sana siya patungo sa dalaga, pero itinaas ni Bea ang kanyang kamay para patigilan ito. Huwag muna, sir, sabi ni Bea. Abang ang luha ay sa wakas ay pumatak na. Nandito ako para linisin ang pangalan ko, hindi para makipagbalikan agad. Gusto ko lang malaman mo na hindi ako yung babaeng inakala mo sa huli. Sa huli natin pag-uusap. Masakit. Masakit na naniwala ka agad na pera lang ang habol ko matapos ang lahat ng pinagsamahan natin. I was hurt, Bea. I was blind. Pag-amin ni Rafael, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Lumingon si Rafael kay Isabella na ngayon ay sinusubukan tumakas patungo sa exit. Security, don't let her leave. At tawagan ng mga abogado. I want her and Lucas sued for corporate espionage and extortion. Sa gitna ng kaguluhan, hinarap ni Rafael ang mga board members. The merger is off. At kung may problema kayo sa desisyon ko, maaari kayong mag-resign ngayon din. I'd rather run this company alone than be surrounded by snakes. Nang humupa ang gulo at mailabas na si Isabella ng mga pulis, naiwan si Rafael at Beatrice sa gitna ng lobby. Ang katahimikan ay tila mas mabigat kaysa sa ingay kanina. Lumuhod si Rafael sa harap ng kanyang mga empleyado, sa harap ng kanyang lolo at sa harap ng babaeng itinuturing niyang malas, Beatrice Rosales. Panimula ni Rafael, nakatingala sa dalaga. Noong una kitang nakita, akala ko ikaw ang pinakamalas na babae sa mundo. Pero ako pala yun. Ako ang malas dahil hinayaan kong mapulag ako ng pride ko. Patawarin mo ako kung hindi sapat ang tiwala ko sa'yo. Sir, tumaryo ka riyan. Maraming nakatingin, nakakahiya. Pulong ni Bea habang pilit na pinagtitindig ang bilyonarya. I won't stand up until you say you'll give me another chance. No more contracts. No more Project Bea sa business plan. Gusto ko maging Project Rafael. Ang proyektong gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Kahit maging kasing malas pa tayo ng lahat ng pusa sa kalsada. Natawa sa Beatrice sa gitna ng kanyang pag-iyak. Sir naman, kahit kailan talaga ang script nyo pang teleserye. Is that a yes? Tanong ni Rafael na may pag-asa sa mga mata. Yes, Rafael, pero sa isang kondisyon. Sabi ni Bea habang pinupunasan ang kanyang pisngi. Kailangan niyo muna matutong maglaban ng hindi nauubos ng isang bareta ng sabon sa loob ng 5 minuto. Nang magyakap ang dalawa, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa labi. Ngunit sa itaas, sa opisina ni Don Henaro, isang bagong tawag ang natanggap na matanda.
Isang tawag na magdadala ng huling pagsubok sa kanilang relasyon bago ang inaasam na happy ending. Matapos ang madamdaming eksena sa lobby, dinala ni Don Genaro sina Rafael at Beatriz sa kanyang pribadong opisina sa pinakamataas na palapag. Ang kapaligiran doon ay puno ng mga antigo at mamahalagang dokumento na nagkukwento ng kasaysayan ng mga Monteverde. Lolo, ano itong sinasabi mong kailangan naming malaman? Tanong ni Rafael habang mahigpit na nakahawak sa kamay ni Beatriz na tila natatakot na baka bigla itong maglaho. Inilabas ni Don Genaro ang isang lumang litrato mula sa kanyang safe. Ito ay larawan ng dalawang lalaki na magkakakbay sa tapat ng isang maliit na pabrika. Ang isa ay si Don Genaro noong kabataan niya at ang isa ay isang lalaking may pamilyar na mga mata. Ang mga mata ni Beatriz. Beatriz, ang tatay mo. Si Teodoro Rosales. Hindi lang siya basta empleyado noon. Panimula na matanda. Siya ang utak sa likod ng kauna-unahang tagumpay ng Monteverde Holdings. Siya ang inventor ng system na nagpayaman sa amin. Nanlaki ang mga mata ni Beatriz. Ang tatay ko? Pero sabi ni nanay, isang hamak na mekaniko lang si tatay na nawala ng maaga. Iyon ang pinaniwalaan ng lahat. Puntong hininga ni Don Genaro. Nagkaroon kami ng hindi pagkakaunawaan. Akala ko noon ay trinaydor niya ako kaya ipinagkait ko sa kanya mga shares na dapat ay sa kanya. Pero nalaman ko kailan lang sa mga lumang sulat na isinakripisyo niya ang kanyang pangalan para protektahan ang kumpanya mula sa isang malaking iskandalo na ako may gawa. Napabitaw si Beatriz sa kamay ni Rafael. Ibig niyo pong sabihin, kaya kami naghirap, kaya nagkautang-utang si nanay dahil sa perang dapat ay amin pero ipinagkait ninyo? Yumuko si Don Genaro, isang bagay na hindi pa nakikita ni Rafael na ginawa ng kanyang lolo. Kaya siguro pakiramdam mo ay palagi kang malas, Beatriz, dahil ang swerte nararapat sa pamilya niyo ay nasa amin. Ang bawat bilyong meron kami ngayon, may bahid ng pawis at talino ng tatay mo. Nabalot ng katahimikan ng silid. Tumingin si Rafael kay Beatriz, baka sa matinding pagkahiya sa kanyang mga mata. Bea, hindi ko alam. I'm so sorry. Ngunit sa halip na magalit, dahan-dahang lumapit si Beatriz sa larawan ng kanyang ama. Hinaplos niya ang mukha nito. Kaya pala, kaya pala palagi akong tinuturuan ni nanay na maging matapat kahit walang-wala kami. Dahil iyon ang iniwan ni tatay. Ang dangal. Humarap siya kay Don Genaro. Lolo Don, hindi ko po kailangan ng pera niyo para mabawi ang swerte ko. Sapat na sa akin na malaman na ang tatay ko ay isang bayani sa paraan niya. Dahil sa revelasyong ito, nagpasya si Don Genaro na ibalik ang lahat ng nararapat sa mga Rosales. Ngunit hindi ito naging madali para kay Beatriz. Ang biglaang pagpasok ng yaman sa kanilang buhay ay nagdulot ng bagong klaseng kamalasan, ang atensyon ng mga mapagsamantalang tao. Isang gabi, habang nag-uusap sina Rafael at Beatriz sa veranda ng mansyon, kung saan pansamantalang pinatira ni Don Genaro ang pamilya ni Bea, na itanong ni Rafael ang isang mahalagang bagay. Ngayong mayaman ka na, Bea, kailangan mo pa ba ako? Baka ma-realize mo na ako ang malas sa bagong buhay mo. Natawa si Beatriz, pero ang kanyang mga mata ay seryoso. Rafael, ang swerte ay hindi yung perang nasa bangko. Ang swerte ay yung nakahanap ako ng lalaking naniwala sa akin noong ang tanging asset ko lang ay ang pagkain ng gulay at ang pagiging sablay. Niyakap ni Rafael si Beatriz ng mahigpit. I love you, Beatriz. Hindi bilang fiancé na may kontrata, kundi bilang babaeng kukumpleto sa buhay ko. Ngunit bago pa man sila tuluyang maging masaya, isang huling balita ang dumating. Si Isabella, bago tuluyang makulong, ay may iniwan na regalo. Isang kasunduan sa isang banyagang investor na maaaring magpabagsak sa Monteverde Holdings kung hindi matutupad. Kailangan natin pumunta sa Tokyo, sabi ni Rafael. Kailangan nating harapin si Mr. Tanaka sa huling pagkakataon. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tayo magpapanggap. Ready ako, Rafael, sabi ni Beatriz habang inaayos ang kanyang sariling blazer. Sasama ako, hindi bilang palamuti, kundi bilang partner mo. At huwag silang mag-alala, magdadala ako ng bagong ampalaya para sa swerte. Ang lamig ng hangin sa Tokyo ay sumalubong kina Rafael at Beatriz. Ngunit hindi ang ginaw
ang nagpapakaba kay Bea, kundi ang bigat ng responsibilidad na dala nila. Sa pagkakataong ito, hindi lang sila naglalakbay para sa isang business trip. Dala nila ang dangal ng Monteverde Holdings at ang bagong nahanap na dangal ng pamilya Rosales. Bea, ayos ka lang? Tanong ni Rafael habang inaayos ang scarf sa leeg ng dalaga sa loob ng kanilang hotel suite na nakaharap sa Tokyo Tower. Sir, ay, Rafael pala. Kinakabahan lang ako. Baka mamaya ay mapahiya ko kayo kay Mr. Tanaka. Alam niyo naman ang mga Hapones, napaka-istrikto sa etiquette. Sagot ni Bea, na tila gustong magtago sa ilalim ng makapal na kumot. Hinawakan ni Rafael ang kanyang mga kamay. Bea, hindi ka na ang babaeng sumubsob sa kotse ko. Ikaw na may-ari ng shares na dapat ay sa tatay mo. Partner kita rito. Just be yourself. The same Beatrice who charmed Mr. Tanaka with her vegetable speech. Tanaka. Kinabukasan, sa isang tradisyonal na Japanese tea house, naganap ang pagtatagpo. Naroon si Mr. Tanaka, seryoso gaya ng dati, kasama ang kanyang mga tauhan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala si Isabella sa tabi ni Rafael. Mr. Monteverde, panimula ni Mr. Tanaka sa pamamagitan ng kanyang interpreter. Nakarating sa akin ang balita tungkol sa inyong fake engagement. Sa aming kultura, ang katapatan ng pinakamahalagang pundasyon ng negosyo. Bakit ko pa kayo pagtitiwalaan? Katahimikan ang pumalot sa silid. Hihingi na sana ng paumanhin sa Rafael nang biglang magsalita sa Beatrice, ngunit hindi siya gumamit ng interpreter. Nakasama Gomenasay. Simula ni Beatrice na ikinagulat ni Rafael, nag-aral pala si Bea ng basic Japanese phrases sa loob ng eroplano. Truth is like kintsugi, broken but made stronger with gold. Nagpatuloy siya sa Tagalog na dahan-dahang isinali ng interpreter. Opo, nagsimula kami sa kasinungalingan dahil natatakot kaming hindi niyo kami tanggapin. Pero ang pag-ibig na nabuo rito ay mas totoo pa sa kahit anong kontrata. At ang kumpanyang kinakatawan ni Rafael ngayon ay hindi na kumpanya ng mga sekreto, kundi kumpanya ng katotohanan. Inilabas ni Bea ang lumang dokumento ng kanyang ama. Ang tatay ko ang nag-imbento ng system na ginagamit nyo sa inyong mga pabrika. Hindi nyo ito ibinigay para sa pera, kundi para sa pagkakaibigan nyo ni Don Henaro noon. Gusto nyo po bang tapusin ang partnership na binuo ng dalawang magkaibigan dahil lang sa isang pagkakamaling itinuwid na namin? Napahiti ng bahagya si Mr. Tanaka. Tinignan niya ang dokumento at tumingin kay Beatrice. You have the spirit of Teodoro. He was a man of honor. Rafael, you are lucky. This woman is not a lucky charm. She is your compass. Ang merger ay hindi lang natuloy. Ito ay pinalawak pa. Isang malaking tagumpay para sa bagong Team Monteverde Rosales. Ngunit habang nagdiriwang sila sa isang hapunan, nakatanggap si Rafael ng isang tawag mula kay Marcos sa Manila. Sir, si Isabella, bago siya ilipat sa provincial jail, nag-leak siya ng mga edited photos ni Beatrice sa internet. Sinasabi niya si Beatrice ang nagnaka ng pondo ng kumpanya. Kaya kayo naghihirap noon. Nagkakagulo ang mga stockholders. That woman never quits. Nanggagaliiting sabi ni Rafael. Tinignan ni Beatrice si Rafael. Hayaan mo siya, Rafael. Alam mo kung bakit? Bakit? Dahil ng kamalasan, kapag sinabayan mo ng katotohanan, nagiging kwento na lang yan na pagtatawanan mo paglipas ng panahon. May hawak tayong ebidensya mula kay Don Henaro. Hayaan natin mapagod siya sa sarili niyang galit. Nang gabing iyon, habang naglalakad sila sa ilalim ng mga nagsisimulang mamukadkad na cherry blossoms sa Ueno Park, tumigil si Rafael. Beatrice, pagbalik natin sa Manila, marami pang gulo, marami pang kamera, marami pang taong huhusga sa atin, sabi ni Rafael. Sanay na ako sa gulo, Rafael. Basta ba, ikaw ang kasama ko sa bawat sablay ng buhay ko. Lumuhod si Rafael sa harap ng maraming tao. Inilabas niya ay isang singsing na may asol na brilyante, kulay ng langit at kulay ng kanilang pag-asa. Beatrice Rosales, will you marry me? Para sa totoong buhay, sa totoong simbahan, at sa harap ng totoong Diyos at tao. No contracts, just forever. Napaiyak si Beatrice, ang pinakamasayang iyak sa kanyang buhay. Yes, Rafael, isang bilyong yes. Kahit na bukas ay matusod ulit ako o mawala ng sapatos, basta ikaw ang susundo sa akin, ayos lang.
Nagpalakpakan ng mga Hapon at mga turista sa paligid. Ang reyna ng sablay ay sa wakas ay natagpuan na ang kanyang hari ng swerte. Makalipas ang 6 na buwan mula sa matagumpay na biyahe sa Tokyo, ang buong bansa ay nakatutok sa tinaguriang Wedding of the Year. Ang dating tinitingalang bilyonaryo at ang unlucky queen na ngayon ay isa ng kinikilalang heiress at philanthropist ay nakatakda ng mag-isang dibdib. Sa loob ng isang pribadong suite sa isang five-star hotel, tila sasabog ang dibdib ni Beatrice. Ang kanyang gown na gawa sa isang tanyag na designer ay kulay ivory at puno ng mga borda ng maliliit na bulaklak. Nay, ayos na ba ang kilay ko? Baka naman mukha na akong laging galit. Sa sabi ni Bea na kabang-kaba habang tinitingnan ang sarili sa salamin. Anak, napakaganda mo. Kung nasaan man ang tatay mo, siguradong nagmamalaki siya. Nakangiting sagot ng kanyang nanay habang pinupunasan ng luha. Ginanap ang kasal sa isang sinaunang simbahan sa napapalibutan ng bulibong puting losas. Lahat ng malalaking pangalan sa negosyo at politika ay naroon, kasama na si Don Henaro na ngayon ay tila lolo na ang lahat dahil sa sobrang saya. Nang bumukas ang pinto ng simbahan, tumugtog ang paboritong kanta ni na Rafael at Beatriz. Ang bilyonaryo na nakatayo sa dambana ay hindi napigilang mapaiyak na makita ang babaeng nagbabago sa kanyang mundo. You look like a dream, Bea. Bulong ni Rafael na makarating ang dalaga sa kanyang tabi. Swerte mo, sir. Ang ganda na mapapangasawa mo. Biro ni Bea kahit na nanginginig ang boses sa emosyon. Naging maayos ang lahat hanggang sa dumating ang bahagi ng exchange of vows. Nang ilalabas na ni Rafael ang singsing, biglang may isang pusa na pumasok sa loob ng simbahan at mabilis na tumakbo sa pagitan ng mga binti ni Beatrice. Dahil sa gulat at sa haba ng gown, nawala na balanse si Beatrice sa isang iglap. Habang sinusubukan siyang saluhin ni Rafael, pareho sila bumagsak. Hindi sa sahig, kundi direkta sa loob ng tabunghalang baptismal font na puno ng tubig na nasa gilid ng altar. Splash! Natahimik ang buong simbahan. Ang mga bisita ay napanganga. Si Beatrice ay basang-basa. Ang kanyang mamahaling gown ay dumikit sa kanyang katawan at ang kanyang belo ay nakasabit sa gilid ng font. Isang matagal na segundo ang lumipas bago biglang humalakhak si Beatrice. Sabi ko na nga ba, hindi pwedeng walang sablay. Rafael, basang sisaw na tayo sa harap ni Father. Impes na magalit, tumawa rin na malakas si Rafael. Binuhat niya si Beatrice palabas ng tubig at tinarap ang pare habang tumutulo pa ang tubig sa kanyang tuxedo. Father, ituloy na po natin. Maswerte raw kapag may ulan eh. Kami, naligo na mismo. Wika ni Rafael habang tawa ng tawa ang mga bisita. Itinuloy ang kasal. Sa gitna ng tawanan at palakpakan, binigkas nila ang kanilang mga pangako. In sickness and in health, in luck and in disaster. Dagdag ni Rafael sa kanyang vows. Sa gitna ng reception, isang balita ang nakarating kay Don Henaro. Si Isabela ay tuluyan ng nahatulan ng pagkakatulong ng 10 taon dahil sa corporate espionage at paninirang puri. Wala na ang anino na nakaraan na maghahabol sa kanila. Habang nagsasayaw ang bagong kasal sa ilalim ng mga bituin, hinihilig ni Beatrice ang kanyang ulo sa balikat ni Rafael. Rafael, paano kung malasan ulit tayo bukas? Tanong ni Bea. Then, we'll find the humor in it, my love, because with you, even the biggest disaster feels like a blessing. Sagot ni Rafael bago siya hinalikan ng matamis. Ngunit may isang kuling sorpresa pa ang tadhana. Sa pagtatapos ng gabi, nakaramdam ng pagkahilo sa Beatrice. Rafael, parang kailangan ko yata ng maraming gulay bukas. Parang Parang naglilihi ako, pulong ni Bea. Nanlaki ang mga mata ni Rafael. Ang kanyang swerte ay mukhang madaragdagan na naman ng isang maliit na disaster sa loob ng 9 na buwan. 5 taon na mabilis na lumipas. Ang Monteverde Rosales Foundation ay isa na sa pinakamalaking organisasyon sa bansa na tumutulong sa mga pamilyang hirap makahanap ng trabaho. Hindi lang pera ang ibinibigay nila, kundi pag-asa at kasanayan, ang mismong mga bagay na pinapangarap ni Beatrice noon habang hawak ang kanyang kupas na resume. Sa loob ng isang malawak na garden sa bagong mansyon ni na Rafael at Beatrice, maririnig ang tawanan ng isang batang lalaki na kasing gwapo ni Rafael, ngunit kasing likot ni Beatrice. Rafa,
Huwag mong habulin ng aso, baka madulas ka. Sigaw ni Beatrice habang karga ang kanilang pangalawang baby, isang napakagandang batang babae na pinangalanan nilang Theodora bilang parangal sa kanyang tatay. Hayaan mo siya, Bea. Ang batang Monteverde, hindi takot madulas. Natutong bumangon yan sa nanay niya. Biro ni Rafael habang lumalapit sa asawa at tumahalik sa pisngi nito. Si Rafael ay hindi na ang malamig at estriktong bilyonaryo na nakilala ni Beatrice noon. Bagaman siya pa rin ang CEO ng kanilang lumalaking imperyo, mas kilala na siya ngayon bilang isang family man. Madalas siyang makita naglalakad sa eskinita kung saan dati silang tumira ni Bea, namimigay ng tulong at nakikipagkwentuhan sa mga dating kapitbahay. Si Don Henaro ay tuluyan ng nag-retire at naging isang full-time lolo. Ang kanyang paboritong gawin ay turuan ang kanyang mga apo ng chess. Kahit na madalas ay itinatapon lang ng mga batang Rafa ang piyesa, isang kamalasan na tanging tawa na lang ang isinasagot ng matanda. Alam mo, Rafael, sabi ni Beatrice habang nakasandal sa balikat ng asawa, habang pinapanood ang paglubog ng araw. Minsan, iniisip ko, paano kung hindi ako natisod sa tapat ng kotse mo noon? Paano kung naipasa ko ang interview na yun sa marketing? Natawa na mahina si Rafael. Baka hanggang ngayon, marketing executive ka pa rin at ako naman, bilyonaryong walang alam kundi kumita ng pera. We would have been successful but we wouldn't have been happy. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang narinig ang isang malakas na tunog mula sa loob ng bahay. Crack! Nagkatinginan ng dalawa at sabay na tumakbo sa loob. Doon nakita nila ang dambuhalang cake na inihanda para sa kanilang 5th wedding anniversary na nakataob sa sahig. Si Rafa ay nakatayo sa tabi nito, may icing sa ilong, at ang aso ay musyang kinakain ang kalahati ng cake. Oops, sorry po, Mami, Daddy. Nabitawan ko po yung bola ko, tumama sa table, sabi ng batang Rafa na may nanlalaking mga mata. Napasa po sa noo si Beatrice pero hindi siya nagalit. Lumingon siya kay Rafael na nakaningiti na rin. Tingnan mo yan, Rafael. Manang-mana sa akin. Kahit anong swerte ng buhay natin, lagi may kasamang sablay. Tawa ni Bea. And that's exactly why I love our life. Sagot ni Rafael. Kinuha niya ang isang piraso ng icing mula sa sahig at ipinahid sa dulo ng ilong ni Beatrice. Dahil sa bawat sablay, doon natin napatutunayan na hindi natin kailangan ng perpeksyon. Ang kailangan lang natin ay ang isa't isa. Nagtapos ang araw na iyon sa isang simpleng dinner, hindi sa isang mamahaling restaurant, kundi sa kanilang garden, kasama ang kanilang pamilya, kumakain ng pizza at mga gulay na paborito si Beatrice. Si Beatrice Rosales Monteverde ay hindi na ang babaeng binibilang ang kamalasan sa kanyang mga daliri. Ngayon, ang binibilang na niya ay ang mga biyayang dumarating dahil sa isang maling hakbang na nauwi sa tamang tao. Dahil sa huli, natutunan ni Beatrice na ang kamalasan ay hindi isang sumpa. Minsan, ito ay isang paraan ng tadhana para itulak ka sa landas na hindi mo inakalang karapat-dapat para sa iyo. At si Rafael, siya ang bilyonaryo na patunayan na ang pinakamalaking kayamanan ay hindi ang perang nasa bangko, kundi ang babaeng magmamahal sa kanya, sa hirap man, sa ginhawa, o sa kahit anong sablay na darating. Ang kwentong The Billionaire's Favorite Disaster ay nagpapaalala sa atin na ang tadhana ay may kakaibang paraan ng paglalaro. Madalas nating isipin na ang kamalasan at kabiguan sa buhay ay katapusan na ng ating pangarap. Ngunit madalas, ito pala ay mga hidden blessings na nagtutulak sa atin patungo sa tamang tao at tamang pagkakataon. Ipinapakita nito na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabasa sa katayuan sa buhay, kundi sa pagtanggap sa kapintasan ng isa't isa. Ang malas na si Beatrice at ang swerte na si Rafael ay nagtagpo hindi para baguhin ang isa't isa, kundi para buuin ang kakulangan ng bawat isa. Dito na po nagtatapos ang ating napakagandang kwento. Hanggang sa muli po. Maraming salamat po. Hinusgahan ni Rafael si Beatrice bilang isang mess at hinusgahan ni Beatrice si Rafael bilang isang playboy. Ngunit nang magkakilala sila ng malalim, napatunayan nilang pareho silang nagkakamali. Aral ito,
na huwag tayong magpadala sa panlabas na anyo o antas ng buhay ng isang tao. Sabi nga sa kwento, ang kamalasan, kapag sinabayan mo ng katotohanan, nagiging kwento na lang yan na pagtatawanan mo sa paglipas ng panahon.